Good morning, Prof. My name is Jared Peter Avila from 212. So this is my report about family structure or specific indecent authority and resident family. Good morning. So our objective is to define and to explain. So after ko sana mag-report, ang objective natin is sana ma-explain na maayos at ma-define ng mga student natin or kapwa ko teacher ang aking report. Organized decent groupings or group is all about bloodline ng isang pamilya. So yung decent is dun tumitingin kung saan nagmula yung tatay, nanay, or yung offspring nila, or yung nagiging anak nila. So it's all about bloodline. So first example of that is patrilineal family. Patrilineal family is all about bloodline limit in father or a male part of a family or yung lalaking parte ng pamilya. It's either tatay, lolo, pinakalolo, o yung grandfather, or yung anak na lalaki. So, ang mga example yan is, kung yung anak ng lalaki is hahanapin yung bloodline niya, mag-focus lang sa bloodline ng lalaki or yun sa tatay niya. For example, family Avila or yung pamilya ko, hanapin yung decent about sa tatay ko or sa lolo ko. Doon lang siya nakafocus sa mismong lalaki. So, ang mga mana makukuha ko sa kanya is yung apelyido or yung kung meron man kaming kayamanan is makukuha ko din yun dahil kasama ako sa decent family sa patrilineal family. So, next naman is matrilineal family or vice versa sa patrilineal. Ito naman is focus lang sa babae. So kung may kapatid akong babae, mag-focus lang dun sa babae pataas. Or kung wala naman akong kapatid na babae, mag-focus pa rin sa matrilineal kasi nga yung family namin is focus lang sa matrilineal, sa lola, sa mother, at sa grandmother ko. Ganun lang yung pinaka-example lang. So, vice versa lang sila. Bilineal naman is both recognized sa lalaki at sa babae. Or sa father or sa mother, recognize siya both system. So, lahat ng mana ng lalaki at babae is makukuha namin equally kung meron man ng kapatid na babae or lalaki. Next part naman is regarding the location of residency. Or ito yung mga bagong kasal na pamilya at nilolocate at inaalam natin kung saan sila mas palapit sa side ba ng magulang nila na babae o side ba ng magulang ng lalaki. Next, patriarchal family is yung father ko or pag nag-asawa yung pag nagpakasal na yung dalawa mag-asawa sa lalaki sila mas malapit nakatira or sa mismong bahay ng magulang ng lalaki sila nakatira. Ganun yun. So, for example, yung bahay ng lalaki is sa Paranaque. So, isasama niya yung asawa niyang babae papunta sa Paranaque kasi nandun yung pamilya ng lalaki. Mas malapit or dun mismo sila titira. Next naman is matriarchal family. Resident near or with the wife family. So, vice versa lang to ng kanina.
Kung yung kanina is sa lalaki, ngayon naman is malapit naman sa pamilya ng babae or dun mismo nakatira. So mas madalas to sa atin kasi mas madalas nagtatrabaho sa pamilya ng Pilipino is yung lalaki. Ito naman, by local family. So, sa mga by local family is both side mas malapit. So, for example nito, kung yung bagong kasal na mag-asawa is yung lalaki isa Parañaque, tapos yung babae isa Maynila. Para mas malapit sila sa both side is yung mag-asawa is lilipat sa Pasay para sa gitna ng lugar na yon or sa town na yon kasi both side mas malapit na residency. So yung neo-local family is totally naman malayo both sides sa pamilya ng lalaki at babae. So for example nito, kung yung lalaki na bagong kasal is pamilya is malapit sa Parañaque, tapos yung babae naman na pamilya is malapit sa Maynila. So both side lilipat sila sa ibang lugar na mas malayo sa Maynila at Parañaque. Pwede sila mag-ibang bansa like Canada, USA or Japan, or mag-stay pa rin sa Pilipinas pero malayo na. Like pupunta sila sa Bicol, Cebu, or Palawan. Basta totally magiging independent sila sa pamilya nila or away sa pamilya nila. Then, sabi sa pag-aaral, nabasa ko rin sa article na lahat ng mga first world country is neo-local ang family types nila. Kasi mas nagiging independent ang bagong buong pamilya. So, nagkakaroon ng bagong tradition at nagkakaroon ng tinatawag natin sa Pilipinas na diskarte. Ang last part naman natin is degree of authority within the family. So, focus naman ito kung sino yung mas madalas nasusunod or sino may power mag-control o mag-decide sa isang pamilya. Ang last part naman, so ang unang part nito is patriarchal family. So, ang ibig sabihin nito is nakafocus lang to sa lalaki. So, yung sentro ng kapangyarihan is sa lalaki or yung leadership nito is sa tatay mismo nagmumula. So, the best to or ito yung unang nakagawi ang old school na pamilya sa buong mundo. Dahil nga, wala tayong gender equality dati, so mas nasusunod o yung mas may kapangyarihan dati is yung lalaki. So sa modern days naman, kaya lang nasusunod yung lalaki dahil siya yung mismo naghahanap or nagtataguyod sa isang pamilya. Like, siya yung nagtatrabaho at pinapakain niya yung buong pamilya gamit yung sarili niyang pera. So, ang unang part next naman is matriarchal family or yung babae naman yung may leadership or nagdi-decide para sa isang pamilya. So, nangyayari to kapag yung lalaki is away sa isang pamilya or OFW siya. For example nito is, if yung mag-asawa is nag-decide yung lalaki na mag-OFW at naiwan yung babae sa Pilipinas, siya yung magiging leader or nagdidesisyon sa pamilya para mataguyod ito. Dahil nga, away yung lalaki, siya yung nagtataguyod ng mga anak at sarili niyang pamilya. Last example nito is equalitarian family. So dito, na-emphasize is sharing ng authority yung babae at lalaki. Ang the best example nito is pag both side nagtatrabaho or nagkasundo yung dalawang mag-asawa, like yung babae yung magde-decide about sa bahay at sa mga bibilihin at yung lalaki naman yung magde-decide sa kung gano'ng kalaking pera yung ipapasok sa bahay at
kung ano yung mga culture na dapat tinatanggap or yung ginagawa lang ng mga anak nila or sa isang pamilya nila. So dapat dito is meron communication na equal yung pagtrato sa babae at lalaki. At sa healthy family, mas magandang equalitarian family dahil parehas nasusunod or parehas may distribution ng power ang babae at lalaki. So may gender equality at maayos na gender role. So ang studying pipiliin ko is yung pinaka the best na studying nakita ko habang nagre-research ako. So ang title nito is The Difference Between Patrilocal Family and Matrilocal Family. So ang ibig sabihin nito is, sa study is 70% daw ng global culture ng Chinese is nakafocus lang sa lalaki. So pag magkakaroon ng power at pamana, sa lalaki lang napupunta at yung babae is nawawalan. So pag dumating na yung time na kailangan ng ipamana dahil mag-aasawa na yung lalaki na Chinese, lahat ng power at inheritance is napupunta lang sorry, sa lalaki. Then yung babae is kailangan niya mag-asawa ng mayaman or magsariling sikap para umunlad sa buhay. So yung government is naglunsad ng gender equality para both side or both babae at lalaki is nakakatanggap ng mana. At dahil dito may iwasan na yung gender role at yung paghihirap masyado ng mga kababaihan sa China. So bago kayo iwan or matapos ang aking report is gusto ko lang kayo iwan ng isang magandang mensahe o isang aral. Ang pagkakaroon ng isang pamilya is isang pinakamagandang reason para mabuhay at pero ang pinakamahirap na responsibilidad sa lahat dahil hindi ito tatapos sa pagkapakasal o sa pagkakaroon ng anak. Natapos ito hanggang sa mamatay tayo or maiwan natin sila mabuhay ng ating mga magiging anak. So hindi lang to mainit na kanin na kapag napaso tayo, dapat iluluwa agad natin. So kahit mapaso tayo dito o yung pamilya na parang isang kanin na pag napasok ka, hindi mo siya pwede agad iluwa or hindi mo siya pwedeng iluwa. Dahil choice mo to at responsibility mo at isang duty to ng isang tao. So ang pamilya hindi lang umiikot sa pera, sa pagmamahal, at sa kalooban. So dapat buo ang loob natin na magiging part tayo na isang pamilya na bubuuhin natin. So bago tayo magpamilya or bago tayo magpakasal, isipin muna natin kung tama ba at siya na ba talaga yung hinahanap natin para makasama natin sa habang buhay. So ulitin, my name is Jeric Peter Avila from 212.